Magandang umaga po sa bawat isa. And muli po, welcome po sa bawat isa sa ating morning service. And may question po before I start. Sino dito nakasali na sa relay na track and field? Meron po ba dito varsity natin na track and field? Track and field po? Oh. Sa mga youth, meron bang, kasi ngayon sa mga bata, mag-usok basketball, volleyball. So, para sa mga nakakaalam, ang pag-sports fest, meron din po, so doon pala ako nakasali ng track and field, yung 4x100. And on there, they're using yung parang baton. Kumbaga, they are passing yung baton to the next player. So para sa mga hindi aware, kumbaga, 4 na player yan, tapos lahat sila tatakbo ng 100 meter, tapos kada station, may nakaabang na susunod. So gagawin, yung isa una tatakbo, then pag narating niya yun, merong certain ang tawag doon changing zone na kung saan ipapasa niya, kailangan niya mapasa yung baton sa next na runner. And then, sunod. So, sa mga hindi aware doon, isa siya sa Olympic sports na inaano ngayon. And ever since nag-start yung naging part siya ng Olympic sports, yung America or yung Team USA, lagi silang nagcha-champion there sa sports na yan. So, hanggang one time, after 21 times na nag-champion sila, so nag-start siya parang 1917, 1915. And then, yung men's na relay baton team nila is laging nagcha-champion. And then, dumating sa part, bigla around 1980s, nag-start silang matalo. Bakit? Kasi nadi-disqualify sila. And then, paano ba sila nadi-disqualify? Kasi sa relay baton, pag hindi mo na ipasa ng maayos yung baton sa next player, halimbawa, ito yung changing zone. So, pagpasok dyan ng first player, andyan yung second, sabay silang tatakbo. Pwede silang magpagal, pwede silang pares mabilis, pero dapat bago sila lumampas dyan, bago sila pumasok dyan, yung baton, nagipasa na niya dun sa next. Kasi pag hindi, automatic, disqualified sila. So for the next ilang years, talo sila, nadi-disqualify sila lagi. So, as we start, bakit hindi discuss yan? So ano bang topic natin ngayon? We are gonna be discussing multiplying disciples, passing the baton of faith. And just like that 4x100 meter relay, tayo mga Christians, we are also in a race. We are carrying a baton na kailangan natin ipasa sa next generation. Pero pagka inintindi mo yun, yung team ng Team USA, they are one of the fastest, most elite runners na pwede mong i-gather to run the 100 meter dash. So 100 meter dash. Pero nung sumali sila sa 4x100, kahit na sila yung pinakamabilis, kahit sila yung pinakamalakas, kahit sila yung pinaka-favorite na team na manalo, at the end of the day, nadi-disqualify sila kasi hindi nila napapasa ng tama yung bato. Same thing sa atin. And as we start, kaya niyo po manalangin tayo. Nanay mo po yung bawat sila tumayo. As we start yung pag-aaral ng salita. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po for today, for bringing each and every one, Panginoon. Kaya niyo po, Panginoon, na ito po yung patuloy na mag-usap. I-remind niyo po kami sa mga bagay, Panginoon. Kailangan natin maintindihan
Dami daw po kasi hindi ko na nasa share yung kaya niyo po, salita niyo lamang ang marinig dito pang sa mga listening ko. Okay. So let's continue standing po. Basahin natin yung verse. Okay po. Basahin ko lang yung verse. Okay, na lang po ng inyong mga mata. Makikita po yung verse natin in 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi diyan, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Basahin ko ulit, 2 Timothy chapter 2 verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Panginoon po, papurihan sa pagbasa sa kanyang salita. Pwede po tayong mo. So, babalik po ako dun sa 4 by 100 meter relay. Sa sports po na yun, ang pinaka-critical na part is the time when you pass the baton to the next player. And as we relate that sa study na meron tayo, pag-uusapan natin, passing the baton of faith dun sa susunod. Bakit ba siya mahalaga? Bakit ba natin kailangan maintindihan na mahalaga yung baton of faith na meron tayo, mapasa natin ng maayos dun sa next generation? And as we study for a few weeks, we are studying yung topic natin, multipliers. And nakakailang linggo na tayo. May nadadagdag, may nababawas, may wala, merong ano. Pero I hope and I pray bago matapos yung series natin ng multipliers, wala na black chairs dito. Bakit? Kasi we are studying how to pass ng tama yung baton ng faith na meron tayo. Sipin niyo kung nandito lang yung families natin, puno na tayo. Families pa lang namin yun. Wala pa yung mga or yung mga bagong taong invite natin. And then, pagka inaral natin yung verse, kung napansin nyo, balik pa ako yung sa verse. So, dito sa verse na to, as we study yung passing the baton of faith, you will see 4 generations ng pagpapasa-pasa-pasa dito. So, basahin natin. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. So, may 4 na generations dyan na Christians. Una, your writer, si Apostle Paul, sinabi niya. Yung mga bagay and the things you have heard me say. Sino yung kausap ni Apostle Paul? Si Timothy. Diba? At yung diniscuss po siya nung first part ng ating message series. Kausap niyo pa sabihin ni Apostle Paul, si Timothy, sabi niya, yung mga bagay na narinig mo sa akin, and those things, hindi lang siya basta sermon, hindi lang siya basta payo. Those are the words of God. Yung faith ni Apostle Paul na pinasa niya to Timothy. Si Apostle Paul, first generation. Si Timothy, second generation. And then, si Timothy, pinasa niya, kaya niya pinasa, you heard me say, ano nakalagay niya? To reliable people. So after ni Timothy, yung mga natutunan, yung foundation of faith na na-build up sa kanya ni Apostle Paul, pinasa niya sa reliable people. That's the 3rd generation. And then, next, sabi dyan, and then, who will also be qualified to teach others. So pag ibabacktrack natin, medyo nandun na tayo sa pangatlo. Bakit? Kasi nag-start siya kay Jesus, tapos ito disciples, tapos kumalat. Ngayon, ang tanong, are we part of the reliable people na mag-teach naman to others? Sabi, yung mga bagay na ituturo mo, these are the truths of the gospel. The life, death, the resurrection of Jesus, the call to holy living, the foundation of our faith. Ngayon, those things, bago tayo pumasok sa passing of the baton,
Ano ba dapat yung baton na hawak mo? Or baka naman kung ano-ano lang yung ipapasok. Are we going to pass yung mga bagay na tinuturo ng mundo, tapos may konting Jesus? Ituturo mo yung philosophies of this world, tapos may konting Jesus. Yung idea ng mundo, tapos may konting Jesus. That's not the baton na pinasa ni Apostle Paul. It's all about Jesus. Yung baton na hawak mo, dapat maintindihan mo, dapat yan si Jesus. Dapat si Jesus before anything else. Kasi madami pong tinuturo yung mundo na seems right, pero pag kinumpare mo sa Bible, hindi. Okay siyang pakinggan, wala kang matatapakan, ibang tao, but at the end of the day, is that about Jesus? So ngayon, dalawang bagay lang yung responsibility natin. Una, yung first point is, be faithful to receive and live the gospel. Before you are able to pass the baton to others, dapat meron ka munang hawak na baton. Dapat na-receive mo muna yung baton sa previous na taong umabot sa'yo. You are here right now kasi may taong nagabot ng baton sa'yo. Kaya ka nakaupo dyan, hindi yan dahilan or hindi yan aksidente. May taong nag-abot ng baton ng faith sa'yo. They run their race and they were able to pass the baton to you. Ngayon, ano mo ng responsibility? Be faithful to receive and live the gospel. Dapat maging tapat ka doon sa bagay na na-receive mo. Sabi, you can pass what you haven't received. Hindi mo pwedeng ibigay yung bagay na hindi mo pa na-receive. And in today's time, lahat ng tao puro consumers. Laging tanggap, and then, tandaan mo, pag ikaw yung napasahan ng baton, hindi ka lang consumer. You are part na ng disciple. Di ba doon sa verse natin, may 4 na generation ng disciples. And those disciples become disciplers. So, hindi dapat tayo sumasabay sa mundo kung saan tayo ay nagiging consumer lang. Sabi, disciples are not just consumers. They are carriers. And know that the word, live the word, and hold it tight. So pagka inaaral niyo or pinanood niyo yung mga runners dun sa they are not just training kung paano tumakbo. Kasi, tandaan niyo po, sila na yung pinaka-mabibilis na tao na pwede mong, kasi Olympics ito eh. So, these are the laban-laban na ibang bansa. So, the best of the best, sila yung lumalaban. They are physically fit, the most elite, and the fastest runners. So, alam nila, physically able sila para sa atin. Alam mo na lahat ng sinasabi ng Bible, lagi kong nasa church. So, one thing na kailangan mo, tatlong bagay, sabi, know the word, live the word, and hold it. Bakit? Kasi yung baton, tandaan po natin, once we have the baton, dapat hawak-hawak natin yan habang tumatakbo tayo. Kasi may mga times sa race, nabibitawan yung baton. And then, pagkadating mo doon sa time na dapat mo ng pasahan, nawawala. Ngayon, as we understand yung kahalagahan ng baton, 5 bagay para malaman mo kung tama ba yung baton. First thing is, authentic ba yung baton na hawak? Sabi sa 2 Timothy chapter 5, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. So ito yung dapat yung baton na hawak mo. That is your authentic faith. Hindi lang yung basta narinig mo
Bakit? Kasi dapat alam mo yung pinaniniwalaan mo. Kasi kung hindi mo alam yan, ang mangyayari dyan, ikukwento mo lang yan. Sabi mo sa anak mo, ito yung ginano ko. Pero kung totoong faith yan, if that's an authentic faith, yun yung dapat mong ipapasa. Bakit? Mahalaga yun. Pangalawa, yan, sabi sa 1 Corinthians chapter 9, verse 22, dapat ito naman na cultural preference. Tandaan mo natin, yung panahon ngayon is nag-a-adjust. Kumbaga, kung ano yung applicable sa atin dati, baka hindi na siya applicable. Pero sa salita ng Panginoon, that's applicable all throughout time. Pero yung way magturo, di ba po, sa mga school ngayon, bawal na yung ano. Dati naalala ko, pagka makulit ka, pinapalo ka pa naman eh. Pwede kang papaluin. Nung grade 1, elementary ako, yung mga teachers namin, may hawak pa nga eh. Stick. Ngayon, bawal na po yan. Susugurin na ng magulang. Pagka bagsak na, pag 75 grade mo, yung mga estudyante, masaya pa dati. Kasi pasado ko pa din eh. Ngayon, pag 75 or pag 90, 89 yung grade mo, malungkot na yung mga estudyante. Di ko na pa kasi malungkot, may 89 sila, 88. Dati kami, pagka hindi mo po, mabait naman po ako estudyante. So, hindi ko na po nagkakalimos. Kasi pinapalo din ako ni Papi. Pero yung idea na may mga bagay na hindi na applicable ngayon, na dati sa ating ginagawa, same thing din sa pananampalataya. Yung ibang bagay na natutunan mo, baka kailangan mo siyang sabihin, i-relay, ipasa in a way na maiintindihan ng mga taong susunod sa'yo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, or chapter 9, verse 22, to the weak I become weak, to win the weak. I have become all things to all people so that by all possible means might save some. Sabi, this verse emphasizes the importance of passing down genuine, sincere faith across generation. Ngayon, kung kausap mo yung bata, dapat pag pinapasa mo yung pananampalataya, kausap mo yung bata. And then, next, Psalms chapter 139, verse 13 and 14. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Ano ba pinapakita to? This verse reinforces the message of the true identity we have in Christ. Each person is uniquely created by God with purpose. Ngayon, pag pinasa mo yung baton, isa pa sa kailangan mo ipaintindi at dapat mo munang maintindihan sino ka ba sa mata ng Panginoon. Pag hindi mo naintindihan yon, iba baton yung ipapasa mo. Kung ikaw mismo wala kang relationship sa Panginoon, ngayong oras na ito, kinukuha ng Panginoon yung time para makilala mo siya, nakapin mo siya sa buhay mo bilang Diyos sa pinapalitas. If you don't know your identity with Christ, mali yung baton na ipapasa mo. So kung yan naintindihan mo, then you can pass it. The next, Matthew chapter 20, verse 26 to 28. Not so with you, instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. So, itong verse na ito encourages the next generation to follow Christ's example of service, compassion, living a life focused to others. So other than sa mga yon, kailangan mo rin emphasize ano ba or paano ba namuhay yung Panginoon sa Kristo. And paano ka madaman mo buhay. And then lastly, Romans chapter 15 verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So this speaks of hope and resilience found in Christ, which is essential to passing on faith that can withstand trials. Laging sinasabi na sa mga post, yung mga kabataan daw today is may hina. Parang ang dali naman nilang masaktan, ang sensitive naman nila.
Bakit kasi kami dati, nahabol na kami ng hanger, nahabol na kami ng ano, para lang umuwi, para lang mapalo. Pero yung mga bata ngayon, hindi lang wala lang internet, wala lang bagong cellphone, or nasaktan lang ng konti kung ano-ano nila isip. So kaya mataas yung rate ng nagpapakamatay, nadidepress, nag-anxiety sa mga kabataan. So, part of the baton that you will pass is yung hope and resilience found in Christ. So, those things should be included doon sa baton na meron ka. Again, we live in an age of spiritual consumers. Sa church, madami, after mo ng Sunday, uuwi ka, safe ka pa din. Maririnig mo yung salita ng Panginoon, kaso, labas. May natutunan ka, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, na-recharge ka, pero bukas, safe ka pa din. Spiritual consumers. Kain ka lang ng kain. Tanggap ka lang ng tanggap. But, again, disciples are not just consumers. We are carriers. So, kailangan natin maintindihan. Una natin responsibility is be faithful to receive and live the gospel. So, God is calling each of us to run with the gospel. To know it, live it, and let it shape us. Gano, ang tanong, IBC Manila, tanongin mo sarili mo, are you holding right now on the gospel? Naiintindihan mo ba yung mga pinag-aaralan natin dito? Lagi mo narinig, dapat may relationship mo sa Panginoon. Naiintindihan mo ba bakit mahalaga yun? Are you holding on to the gospel? Kasi ikaw, yung generation today. Ngayon, didiscuss natin, paano mo ipapasa yan? Kung ikaw mismo, di mo naiintindihan yan. Kaya mahalaga, inaaral mo yung salita ng Panginoon. Are you growing in faith to the Word of God? Lumalago ba yung pananampalataya mo sa pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagde-devotion, pakikinig ng salita ng Panginoon, or every Sunday ka nakakinig ng salita ng Panginoon? Kaya hindi ka lumalago. Are you living out what you believe in your home, your work, or your community? Pinapamuhay mo ba yung pananampalataya na meron ka? Baka naman kasi kaya tigas ng ulo ng mga tao or ng anak mo, or baka kaya naman hindi mo madala yung asawa mo sa church kasi hindi nakikita sa iyo yung gospel, yung tinuturo mo. Kaya hirap ka din dalhin sila. Kaya hirap ka rin i-share yung Panginoon sa kanila. And are you rooted or are you just consuming and then forgetting? Kapag may times na problema sa bahay niyo, doon mo makikita kung saan ka naka-rooted. Kasi unang lalab sa bibig mo. Tutulungan ako ng Panginoon bahala dito. Panginoon yung nagbigay dito. Panginoon na maasa. Now, if you're rooted in that, then, kapag ka-apply mo yung mga bagay na yun, kapag meron ka ng mga bagay na yun, then, comes the second responsibility. Sabi, bago natin mag-usap. So, verse sabi, Paul continues, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others. Ito yung mission ng church. Ito yung gusto natin gawin. Naiintindihan natin na dapat tinanggap na natin yung baton of faith, yung gospel sa buhay natin, Panginoong Kristo. Inaaral natin yung verse. Ngayon, doon tayo sa mission ng church. The mission of the church is yung pangalawa. Entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Ano yan? To disciple. Bawat isa sa atin, natasan, mag-disciple. Sabi nga ulit, nung naka-receive ka ng baton of faith, you now become a disciple who is running the race. And then sa dulo niyan, magkakaroon ka ng chance, ipasa yun. You then become a discipler.
Sabi, not just to grow in knowledge, hindi lang basta ito kami alam mo sa Bible, but to entrust it to others, to multiply. Discipleship is not an event, it's a relationship, it's life on life. Paul didn't just preach to the crowds, he poured his life into Timothy, and now he tells Timothy to do the same. Ngayon, yung Bible, sinasabi din, same thing sa atin. We are to pass the baton to multiply. So second responsibility, be intentional in passing the faith to others. Discipleship is life on life. Entrust the gospel to others who will pass it on. And don't hold the baton too long, passing faithfully. Ngayon ang tanong, sino ba yung dapat mong pinapasahan? Sino ba yung dapat makatanggap ng baton? Sa buhay natin, may dinadala yung Panginoon ng mga tao. Kung tatay ka, pwede yan yung asawa mo, anak mo, kasama mo sa bahay. Kung estudyante ka, classmates mo, kapatid mo, kaibigan mo. Kung nandito ka sa church, baka yung katabi mo, bisita. Kung kasama ka sa ministry, yung mga taong dinadala ng Panginoon. Those are the people na dinadala ng Panginoon. Diba sabi nga, go ye therefore in all of Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout the ends of the earth. So ngayon, ang kailangan nating pasahan is, una, yung sa Jerusalem natin. Again, babalik tayo. Baka naman kaya, hirap na hirap kang i-invite, isama yung asawa, anak, kapatid, kaibigan mo sa church. Kasi, iba yung tinitingnan mo. Hindi sila yung gusto mong siyaran. Hindi sila yung naisip mo, parang gusto mo lang umabot sa malayo. Pero again, dinala sila ng Panginoon sa buhay mo to share. Sabi nga, you don't need to be a pastor to make disciples. You just need to be intentional. Di mo kailangan kabisado yung Bible para sabihin sa tao na mahal sila ng Panginoon. Di mo kailangan na palagi kang nasa church. Although mahal na yun. And tama yung sabi sa Bible, do not forsake the gathering of the believers. Pero hindi mo kailangan, hindi ikaw yung pinakamabait na tao for them to know na mahal sila ng Panginoon. What you need to do is live out the gospel in you. Ngayon, as you run the race, as you continue to run, sabi ko ba, lahat ng Kristiyano, lahat ng tumanggap ng baton, part na ng race. You're running right now. Tumatakbo ka ngayon. And then, what you need to do when you enter there, dun sa changing zone, alam mo, baka ngayon na yun. Yung changing zone, may limit lang siya. Pagka nandun ka sa 100 meter, that's gonna be 10 meters. Pag nandun ka sa 400 meters, parang nasa 20 meters lang yung changing zone. And then, when you enter that, kapag hindi mo siya napasa or napasa mo siya before you enter that, madi-disqualify ka. And then, pag pinasa mo siya after that, madi-disqualify ka. And then, pagka naiintindihan mo yun, mag-focus ka doon. So, in 2008, yung Team USA na tumatakbo, they are again the favored to win that race noong 2008. So, noong 2008, yung women's and men's baton team ng USA, again, sila yung pinaka magaling sa sports na yun. Sila yung pinaka cheer, manalo. And then first part naman po yung women's. So, una, nakapila sila.
tumakbo sila ng mabilis. Tapos, at the second runner, ang nangyari, pagkapasa ng baton, yung taong nasa harap mo, hindi niya nakikita. Nakagano'n lang siya habang tumatakbo siya. Tapos yung sa likod niya, yung magpapasa siya yung nakakita. So pagpasa niya, hindi nasalok. So nangyari, in 2008, the Team USA Women's Baton Team na-disqualify. Sila yung pinakamagaling. Parang sa akin, sila yung pinaka-active sa church. Laging nasa church, laging na ministry. Pero nung pinasa na yung baton, hindi na napasa ng ayos. So na-disqualify sila. So talo sila. And then here comes yung men's naman. Again, favored. Napakagaling. Sila din yung pinakamabibilis. And then nangyari, at the second part, nag-fumble yung bato. Lumampas sila, naipasa, lampasan ng chainsaw. Again, nangyari, na-disqualify yung men's team. So, ano yung gustong ipakita sa amin? Even though you have speed, power, precision, kahit na palagi kang nagpo-pray, palagi mong binabasa yung Bible, palagi mong sumasali sa lahat ng ministry, kahit malaki kang mag-offering, kahit lagi kang nag-church. Again, if you don't pass the baton, titigil sa iyo. Ikaw na yung last generation. Same thing sa atin na gusto nila. If we stop passing the baton to the next generation, ito na lang tayo. Wala nang dadagdag dyan. Next Sunday, same faces, wala nang dadagdag. That's why, dalawang responsibility na hindi mo pwede tanggalin yung isa sa isa. Una, be thankful to receive yung baton ng bibigis. And then pangalawa, be intentional sa pagpasa. Dapat ginugol mo. Pag sinabing intentional, gustong gawin yun. At gagawa ka ng paraan para magawa mo yung bagay yun. That's why when those players na nag-fumble, hindi na ipasa ng baton, what they did, after ilang years na laging talo yung Team USA, they get a coach na nagturo, hindi paano tumakbo, nagturo paano ipasa yung baton. And then yesterday, we have a symposium. Hindi naman totally natuturo on how to pass. Pero pinag-usapan yesterday how wide yung organo kadami yung harvest na pinapakita sa atin ng Panginoon. Sa mga nandito kahapon, so nakita nyo, pinakita nyo Sir BJ, gano'ng kadami yung tao dito sa area pala natin. Isang barangay, that's almost 2,000 people sa paligid natin. And then, hindi pa kasama doon, pag inisisa natin, bawat family na meron dito, siguro, tansya pa around 200, 300 na tao pag pinagsama-sama families natin. So those are our Jerusalem. And if we pass the baton to that, next week, siksikan tayo dito. So susunod na rin ko. Baka dalawang service na tayo. So susunod na rin ko, baka tatlong service na tayo. Pero hindi mangyayari yun kapag hindi natin ginawa yung responsibility na meron tayo. And then sabi, we may be strong in our personal faith. We may run well in our own walk with Jesus. But if we don't pass the faith on to the next generation, we've missed the mission. Galing, pwede kang okay kay Lord. Pwede tingin ng mga tao sa'yo, ikaw yung pinakabanal na tao. Ikaw yung pinakamalapit kay Jesus.
Pero pagka hindi mo na ipasa yan, namiss mo yung point. Yung point na sinabi, pinakita niya Apostle Paul. There will be no next generation. Sabi, discipleship is our baton pass. It's not just about running your leg of the race, but about making sure someone else is equipped to run the race. So, as we continue, or as we mas maintindihan yung baton race, pagdating nila sa changing point, yung tumatakbong may hawak ng baton, again, galing sa likod. And then yung next na runner, nandito. So within those 10 meters, doon sila either tatakbo ng sabay, mag-uusap, magko-communicate, to make sure na yung baton na ipapasa is mapapasa ng maayos. So same thing sa atin. Right now, nandun tayo sa changing zone. Yung mga taong dinala ng Panginoon sa buhay mo, they are running blindly, waiting for you to pass the baton. Ngayon, anong gagawin? Are you going to run na mabilis? Pag sobrang bilis mo, ang mangyayari niyan, hindi nyo makukuha yung baton. Pag sobrang bagal mo, maiiwan ka na. And within those 10 meters, siguro sa atin, mag 1 year, 2 years. Kung may anak ka, tatay ka, nanay ka, na may anak ka ngayon, ilang taon na lang, baka matigas na yung ulo niya. Kung may classmate ka, patapos na yung school year, hindi mo pa nag-share ng salita ng Panginoon, sayang. Sa office mo, hindi ka naman forever dyan. But God put you there. Doon sa changing zone na yan, kasi gusto niya ipass mo yung bato doon sa next. Again, we are talking about discipleship. Passing the baton. Dapat yung susunod na player, hindi lang niya hawak yun. Dapat yung susunod na player, naiintindihan niya, nakita niya kung paano mo pinamuhay, paano yun. Dapat naiintindihan niya yun. Bakit? Kasi kahit na may pasa mo yan, kung hindi naman siya equipped to run with that, sayang. Kaya nga madami dito, yung faith mo parang namana mo lang eh. Diba pag tinanong mo yung mga bata, ano namang religion mo? Ito. Kasi hindi nila naiintindihan. So kaya dapat, if we pass that, and then, you can also be the, again, strongest Christian, the most passionate worshiper, the most faithful churchgoer. But if you don't pass the baton of faith to someone else, the race ends with you. Nangyari? You become, hindi ka madidisqualify, pupunta ko na sa langit. Pero yung next player, tapos na. Wala nang takbo. Jesus didn't just run the race. He trained disciples to continue. And Paul told Timothy, entrust what you've learned to reliable people who will also teach others. Again, there are 4 generations of spiritual multiplication in one verse. Doon sa verse na pinalalaran natin, merong 4 na generation. And right now, we are living in that same generation na magpapasa ng baton sa susunod. Ang challenge, are you ready dun sa bagay na pinapapasa sa iyo ng Panginoon? Who are you discipling, Lord? Pastor, hindi naman ako bago naman ako sa church. Pastor, wala naman ako alam sa Bible. Again, hindi naman natin pinag-uusapan kung ito yung pinakamagaling. Ang tanong lang, sino dinala ng Panginoon? And are you taking that time, that opportunity to disciple? Meron kang anak, take that time. Disciple mo. Naririnig natin lagi sa kwento, pero mga anak na walang choice kundi mag-church kasi nasa church yung magulang. Bakit ba yun? Kaysa naman nandun sila sa bahay, nanonood ng ginagawa. Sabi nga ni, hindi ko
kay Pastor Jim, sabi niya, kung hindi mo ituturo sa anak mo yung Panginoon, iba yung ituturo ng mundo niya. If hindi ikaw, sino magtuturo sa kanila? Si pastor. Eh, hindi mo nga dinadala sa church. Sino magtuturo dyan? Tapos magtataka tayo, bakit yung mga tao ay makamahal natin sa buhay? Hindi, or namubuhay ng mali. Kasi you don't take that opportunity na sa iyo. And then, pwede pa rin sa last point. Yan, sabi ko, the gospel that comes to you is on its way to someone else. Yung natanggap mo, papunta din yan sa iba. Sabi ko nga nung kanina, we are here right now kasi may nagpasa no baton to us. Now, ay si Manila, let's be a church that runs the race and possess that baton of faith. Ay si Manila, let's be a church that runs the race and possess that baton of faith. Ulitin ko IBC Manila. Let's be that church that runs the race and possess that baton of faith. Huwag tayong papayag na titigil sa atin na nandito lang yung karera. Dapat next year, yung mga anak, yung mga bata, that's why we do centers. That's why ang daming kids na may ingay sa loob. That's why may mga young people, may service pag Saturday. Kasi we are running that race. We want to be that church na may hawak ng baton of faith and ready to pass that baton of faith. Paul, disciple, Timothy. Timothy, equip others, and now the baton is in our hands. The true strength of the church isn't in how many yung magagather natin pag Sunday, pag Saturday, pag Wednesday, but in how many we can send. Again, para mas malinaw, the true strength of the church isn't in how many we can gather. Hindi yung gano'n tayo kadami pag Sunday. Hindi yung gano'n tayo kadami pag prayer meeting, pag may kainan, pag party, but how many we can send to disciples or to disciple yung mga tao dinadala ng Panginoon. Again, I see Manila challenge. We must be the church that runs the race and possess that baton. Yun dapat yung prayer natin. Not just as a church, ito mismo. Dapat din yung panalangin mo, Lord, tulungan mo po ako na magkaroon or ito yung igol sa buhay ko. Lord, yung anak ko, tulungan mo ko dalhin yan sa Panginoon kasi ang tigas-tigas ng ulo. Lord, yung asawa ko, hindi kami okay. Tulungan mo ako, madala siya sa Panginoon. Lord, yung magulang ko, hindi ka pa kilala. Tulungan mo ako. Ipabuhay, makita niya sa akin yung baton ng pain at maipasa ko. Hindi porket bata ka, hindi porket young people ka, hindi ka part niya. Si Timothy, bata din eh. But he shares that baton of faith sa maraming mas matanda sa kanya. Hindi porket bago ka lang sa church. Once you receive that baton, you must pray. Lord, sino ba yung pagpapasahan ko ito? Na IBC Manila, yung prayer natin. We want to be the church that runs the race and passes the baton of faith. And then sa mga susunod na linggo, let's be part of that how many we can send. Kapag nagtanong yung Panginoon, sinong pupunta? Gayahin natin yung sagot ng Isaiah. Here I am, Lord. Send me. Sabi niya, share mo yung katabi mo.
Sharean mo yung anak mo. Sharean mo yung asawa mo. Sharean mo yung tatay mo, pamangkin mo, pinsan mo, kapitbahay mo, kaaway mo, classmate mo, katrabaho mo. Let's be like Isaiah. Here I am, Lord. Send me. Gamitin mo buwan. Nangyayang ko yung bawat sa napaglalas. The gospel, yung magandang balita, reach you because someone ran their leg up the race and passed the baton. Again, nandito ka ngayong araw na to kasi may taong ginamit yung Panginoon para bahagian ka ng salita ng Panginoon. Hindi aksidente, hindi dahil wala kang ginagawa ng Sunday kaya ka nandito. It's because gumamit yung Panginoon ng tako na mag-share ng salita ng Panginoon. Now, it's your turn. IBC Manila, it's our turn. It's our turn to share. Pastor, hindi ko naiintindihan yung sharing na yan. Hindi ko naiintindihan. Baka kasi hindi mo ba nare-receive yung baton na meron? Yung faith na sinasabi namin. Baka kasi wala ka pa or hindi mo pa naiintindihan na mahal ka ng Panginoon. Yung Panginoon namatay para sa iyo para bayaran yung mga kasalanan mo. And if you're that person ngayong araw na to, again, nandito ka kasi may ginamit yung Panginoon para marinig mo yung mensahe na to. And if you're that person, take this time. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko naiintindihan kung ano yung passing the baton, ano yung disciples, ano yan. Pero naiintindihan ko, mahal mo ako today. Naintindihan ko, dinala mo ako dito kasi may gusto kang sabihin sa akin. And if that's your prayer, sabihin mo yung panalangin ko. Sabi ko, Panginoon, salamat po. Salamat sa pagmamahal mo. Thank you for bringing me today para maintindihan na may nagmamahal po pala sa akin. Ngayong oras ko, Panginoon, may ako ng kapatawaran sa mga kasalanan na aking ginawa. Tinatanggap ko yung tabi ng aking Diyos at tagapagligtas. And kaibigan, kapatid, kung pinanalangin mo yan, naniniwala ka sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ang sabi ng Bible, binigyan ka niya ng pagkakataon maging anak niya. Now, you're part of those baton holders. IBC Manila, we are all baton holders. Ready ka ba na ipasa yan sa susunod? Let's be a church. IBC Manila, let's be a church that doesn't just gather. Yung hindi lang nandito kasi naka-aircon tayo, kasi maganda yung lugar. But a church that go, who multiplies disciples for the glory of God. Yun yung maging prayer namin today. Mamaya, bukas, sa mga susunod na Sunday. Lord, itama mo yung puso namin, Panginoon. Lord, itama mo yung puso ko. Lord, pag-inipin mo po, Panginoon, para umabot ako ng mga tao para sa iyo. Lord, lagay mo po sa isip ko, sa puso ko, sino yung mga tao gusto mong abot ko. And help me do it. Hayaan po, Panginoon, gayahin ko sa Israel. Kapag nagtanong ka, who will do, let me answer. Here I am, Lord. Send me. As we continue to pray, pag-pray mo, isipin mo, sino na ba yung mga tao nilalagay ng Panginoon sa puso mo? Kasi pag tinanong mo yun, automatic yun, meron ka may isip. Lord,
mother ko, yung father ko, yung apo ko, yung anak ko, kapatid, yung kaibigan, yung girlfriend, boyfriend, classmates, schoolmates. I don't know. Sino nilalagay ng Panginoon sa puso ko ngayon? Sino nilalagay ng Panginoon sa isip ko? But one thing is for sure, gusto ng Panginoon, yung baton na hawak mo, ipasa mo today. Pastor Nasha, di ko alam paano. Pastor Nasha, di ko alam paano sisimulan, paano ba ba? Panalangin sa Panginoon. Panginoon, yung magdadala, magbibigay ng wisdom sa'yo. Magdadala ng mga taong gagamitin para tulungan ka. Again, hindi kailangan ng Panginoon yung pinakamagaling. Ang kailangan ng Panginoon yung pinaka-willing, yung pinaka-available. Yun yung hinahanap na. Kailangan mo na gawin. Sabihin mo, Lord, here I am. Send me. Allow me to pass the baton of faith sa tao na gusto mo pamulit ka. Lord, maraming salamat po for you today. Thank you sa salita mo, Panginoon. Thank you sa reminders sa amin. And Lord, thank you for katotohanan na mahalagang pinapamulit namin, Panginoon, yung gospel na na-receive namin. Help us to run faithfully, Panginoon, with the gospel that we have. Ano man, sinasabi mo, hayaan niyo po, mapagawain namin. And then not just to live sa buhay namin, but to pass it on to others. Panginoon, tulungan niyo po kami maging disciple makers, baton carriers, and spiritual multipliers. That's our prayer. Muli, Panginoon, papasalamat kami sa Panginoon. Patuloy na mga itaas. In Jesus' name, Amen.